Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Prayer Impact, isang pag-aaral mula sa panalangin. Pamagat ng pag-aaral. Tumawag ka sa akin, ang pagtuklas sa paanyaya, pangako, at pagpapahayag ng Diyos. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3. Pangunahing teksto. Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay at mahihirap na matukoy, na hindi mo nalalaman. Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3. Panimula. Ang Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3 ay madalas ituring na isa sa pinakamagandang paanyaya sa buong kasulatan. Sa iisang pahayag lamang, nagbigay ang Diyos ng paanyaya, pangako, at paghahayag. Sinabi ng Diyos, "Tumawag ka sa akin." Ito ay paanyaya upang manalangin. Pagkatapos ay sinabi niya, "At sasagutin kita." Ito ay pangakong siya ay tutugon. At idinugtong pa niya, "At ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay at mahihirap na matukoy, na hindi mo nalalaman." Ito ay pangako ng pagpapahayag at pagkaunawang nagmumula sa Diyos. Maraming mananampalataya ang nakakakilala sa talatang ito ngunit hindi nauunawaan ang kalagayan kung kailan ito sinabi. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas sa panahon ng kasaganahan at kaginhawaan. Ibinahagi ito ng Diyos sa propetang si Jeremias sa panahong madilim at puno ng pagsubok. Si Jeremias ay nakakulong noon. Ang Jerusalem ay nasa bingit ng panganib. Ang bansa ay haharap sa paghuhukom dahil sa kanilang pagrerebelde at pagsuway. Ngunit sa gitna ng kawalan ng katiyakan at pagdurusa, inanyayahan ng Diyos si Jeremias na manalangin. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, inaanyayahan ng Diyos ang kanyang bayan na lumapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat siya ay tumutugon ng may presensya, karunungan, at layuning higit pa sa nauunawaan ng tao. Kasaysayang konteksto. Naglingkod si Jeremias sa isa sa pinakamahihirap na yugto ng kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang kaharian ng Juda ay lumayo sa Diyos dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kawalan ng katarungan, pagtalikod sa Diyos, katiwalian sa pamamalakad. Dahil sa patuloy na pagsuway, ipinahayag ng Diyos na darating ang paghuhukom sa pamamagitan ng bansang Babilonya. Tapat na ipinahayag ni Jeremias ang mensahe ng Diyos ngunit hinarap niya ang pagtanggi ng mga tao, pagtutol at pagsalungat, pangungutya, pagkakakulong. Ang kaganapan sa Jeremias 33 ay naganap habang si Jeremias ay nakapiit sa looban ng bilangguan. Isipin ang kalagayang iyon. Isang propetang nakakulong sa likod ng matataas na pader. Isang lungsod na naghihintay ng pagkawasak. Kabagabagan at kawalan ng kasiguraduhan sa kinabukasan. Gayunpaman, sa gitna nito ay nagsalita ang Diyos ng mga salitang puno ng pag-asa. Tumawag ka sa akin. Ito ay paalala sa atin na ang matitinding pagsubok ay hindi nakapipigil sa tinig ng Diyos. Inaanyayahan ng Diyos ang kanyang bayan na makipag-ugnay sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Tumawag ka sa akin. Kahulugan sa kasulatan. Ang salitang, tumawag, ay higit pa sa simpleng pagbigkas ng mga salita. Ipinapahiwatig nito ang matinding pagdaing, tapat at masigasig na paghahanap, pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Paglapit sa Diyos ng may pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang pagbigkas ng mga salitang panrelihiyon. Ang panalangin ay ugnayan. Hindi inaanyayahan ng Diyos si Jeremias na gumanap lamang ng isang ritual, inaanyayahan niya siyang makipag-ugnayan at makipag-isa sa kanya. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreo para sa tumawag ay kara. Ang ibig sabihin nito ay sumigaw o dumaing, tumawag o magpatawag, ipahayag, lumapit at tumawag sa Diyos. Ipinapakita nito ang sadyang pagtitiwala at pagdepende sa Diyos. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa ugnayan ng Diyos sa tao at ang kalayaang lumapit sa Kanya. Sa buong kasulatan, paulit-ulit na inaanyayahan ng Diyos ang kanyang bayan na makipag-isa sa Kanya. Ang panalangin ay pagpapakita na tayo ay umaasa sa Diyos at hindi nag-aakala na sapat ang ating sariling kakayahan. Mga Awit Kapitulo 50 versikulo 15. Tawagin mo ako sa panahon ng kapigatian. Halimbawa, isipin ang isang batang natatakot habang may malakas na bagyo. Kusa siyang tumatawag sa kanyang magulang. Tumatawag siya dahil may tiwala siya at mayroon siyang ugnayan sa kanila. Gayon din naman, tayo ay lumalapit at tumatawag sa Diyos dahil siya ang ating Ama. Praktikal na aplikasyon.
Sanayin ang sarili sa paggawa ng panalangin. Simulan ang araw sa panalangin. Manalangin bago gumawa ng mga desisyon. Manalangin sa gitna ng mga paghihirap. Manalangin ng may pusong mapagpasalamat. Pangunahing aral bulang. 1. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng mga bagay sa Diyos, ito ay pagtugon sa paanyaya niya na magkaroon ng tunay na ugnayan sa Kanya. 2. Ipinaanggako ng Diyos na dinggin at tutugon sa atin. At sasagutin kita. Kahulugan sa kasulatan. Hindi sinabi ng Diyos na, baka ako'y sumagot. Sa halip ay tiyak niyang ipinahayag. Sasagutin kita. Laging nakikinig ang Diyos sa kanyang bayan. Maaaring ang kanyang sagot ay hindi katulad ng ating inaasahan, ngunit hinding-hindi niya binabaliwala ang tapat na panalangin. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa katapatan at maingat na paggabay ng Diyos. Ang pagtugon niya ay laging naaayon sa kanyang ganap na karunungan, kanyang itinakdang panahon, kanyang dakilang layunin. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 14. At ito ang ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo ay humingi ng anuman ayon sa Kanyang kalooban, Siya ay nakikinig sa atin. Halimbawa, ang mapagmahal na magulang ay tumutugon sa anak sa iba't ibang paraan depende sa kung ano ang tunay na kailangan nito. Minsan ang sagot ay, oo, minsan ay, hindi, at minsan naman ay, maghintay muna. Ang pagmamahal ay tumutugon ng may karunungan. Ganyan din ang Diyos, Siya ay sumasagot ng ayon sa ganap na karunungan. Praktikal na aplikasyon. Manalangin ng may pananalig habang ipinagkakatiwala sa Diyos ang panahon ng pagtugon niya. Huwag tumigil sa panalangin kahit tila natatagalan ang kasagutan. Pangunahing aral bulang. 2. Naririnig ng Diyos ang bawat tapat na panalangin at Siya ay tumutugon ayon sa kanyang ganap at perpektong karunungan. 3. Ipinapahayag ng Diyos ang mga katotohanang higit pa sa mauunawaan ng tao. At ipakikita ko sa iyo ang mga dakilang bagay at mahihirap na matukoy. Kahulugan sa kasulatan. Nangako ang Diyos kay Jeremias na ipakikilala niya ang mga bagay na hindi maabot ng karaniwang kaalaman ng tao. Ang pariralang ito ay tumutukoy sa mga katotohanang nakatago at hindi madaling matuklasan kung hindi galing mismo sa Diyos. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreong isinaling, mahihirap na matukoy, ay may kahulugang mga bagay na nakatago, mga bagay na hindi madaling maunawaan. Mga katotohanang tila nakapaloob sa matibay na kuta na hindi kayang pasukin ng tao. Ang Diyos lamang ang nakapagpapahayag ng mga bagay na hindi kayang tuklasin ng tao sa sarili niyang pagsisikap. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang turo tungkol sa paghahayag ng Diyos. Ang karunungan ng tao ay may hangganan. Ang Diyos ang nagpapakilala sa atin ng kanyang mga layunin, ang kanyang katotohanan, ang kanyang mga plano, ang kanyang tunay na pagkatao. Isayas Kapitulo 55 Versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, o ang inyong mga daan ay hindi ko mga daan, sabi ng Panginoon. Halimbawa, ang taong nakatayo sa paanan ng bundok ay nakikita lamang ang bahagi ng paligid. Ngunit ang taong nakatanaw mula sa itaas ay nakikita ang kabuuan ng tanawin. Ganoon din ang Diyos, nakikita niya ang kabuuan at ang mga bagay na hindi natin kayang makita. Praktikal na aplikasyon. Magtiwala sa karunungan ng Diyos kapag tila magulo at hindi maunawaan ang mga pangyayari. Hanapin ang patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng kasulatan, pagsunod sa kanyang kalooban, pakikasama sa ibang mananampalataya. Pangunahing aral bulang. 3. Ang Diyos ay nakakakita ng higit pa sa ating kakayahan, at ipinapahayag niya ang mga bagay na kailangan nating malaman upang makasunod sa Kanya. Praktikal na aplikasyon para ngayon. Para sa mga pamilya, itatag ang tahanan na nakasentro sa panalangin at paglapit sa Diyos. Para sa mga kabataan, hanapin muna ang patnubay ng Diyos bago gumawa ng mga mahahalagang desisyon sa buhay. Para sa mga namumuno sa simbahan, pamunuan ang mga gawain hindi lamang batay sa kakayahan ng tao kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos sa panalangin. Para sa mga Kristiyano, manalangin ng may pananampalataya at pag-asa na nakikinig ang Diyos. Para sa bawat mananampalataya, laging alalahanin na laging bukas ang paanyaya ng Diyos na makipag-ugnayan sa Kanya anumang oras. Pagtatapos,
Ang Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3 ay nagtuturo sa atin ng tatlong katotohanang makapagbabago ng buhay. Isa, inaanyayahan tayo ng Diyos na lumapit at tumawag sa Kanya. Dalawa, ipinangangako ng Diyos na siya ay sisigot sa atin. Tatlo, ipinapakikilala niya ang mga bagay na higit pa sa ating kaalaman. PANGWAKAS na hamon. Ang tanong sa atin ngayon ay hindi, nagsasalita pa ba ang Diyos? Ang tanong ay, patuloy pa rin ba akong lumalapit at tumatawag sa Kanya? Panawagan sa puso. Marahil sa kasalukuyan ay nararamdaman mo ang pagkawalan ng pag-asa, pagkalito at pag-aalinlangan, pagkabigatan ng damdamin, paglayo sa pakiramdam mula sa Diyos. Ang paanyaya ng Diyos ay nananatiling bukas para sa iyo. Tumawag ka sa akin. Lumapit ka sa Kanya, bitbit ang iyong mga pangamba. Ihayag mo ang lahat ng iyong pasanin. Ailahad mo ang iyong mga katanungan. Idulog mo ang lahat ng iyong pangangailangan. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, maraming salamat po sa pag-aanyaya sa amin na lumapit at makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Turuan mo kaming hanapin ka ng buong puso at magtiwala sa iyong mga sagot at sa iyong ganap na karunungan. Patatagin mo ang aming pananampalataya at ailapit mo kami lalo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Ang panalangin ay ang pagkakataong iharap ang ating kahinaan at limitasyon upang matanggap ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.